Good morning, ma'am. My assigned topic is a review of the Philippines and U.S. relations from 1907 of the present Philippines and U.S. relations from military to civil government. The Philippines and U.S. relationship is enduring and has overcome challenge. Ang relasyon ng Pilipinas o USA ay matatag na nagtagumpay sa harap ng hamon. Sa loob ng mahabang panahon, ang dalawang bansa ay nagkaroon ng mga pagsubok at suliranin, ngunit patuloy na nagtulungan at nagkaugnay. After the Filipino and American War, the US replaced military rule with a civil government. Paghuman sa digmaang Pilipino ug Amerikano, pinalitan ng US ang pamamahala ng militar sa isang sibil na pamahalaan sa Pilipinas. Ito ay naganap noong taong 1901 sa ilalim ng militar na pamamahala. Ang Pilipinas ay pinamahalaan ng mga opisyal na militar ng US na magkaroon ng isang sibil na pamahalaan sa Pilipinas. Nagsimula ang paghahanda para sa pagtatag ng isang sibil na pamahalaan. The Spooner Amendments facilitate the transition and William H. Taft became the civil governor. Ang Spooner Amendment ay nagpabilis sa paglipat ng pamamahala mula sa militar tungo sa sibil na pamahalaan, at si William H. Taft ang naging civil governor ng Pilipinas. Ito ay naganap noong 1901. The civil governments brought greater freedom and recognition for Filipinos. Ang sibil na pamahalaan ay nagdala ng mga malaking kalayaan at pagkilala para sa mga Pilipino. Ito ay naganap matapos ang digmaan sa Pilipino at Amerikano noong 1901. Sa ilalim ng sibil na pamahalaan, nagkaroon ng mga pagbabago at reforma na nagbibigay ng mas malawak na kalayaan at karapatan sa mga Pilipino. Opportunities such as public education and suffrage were introduced under American rule. Sa ilalim ng pamahala ng mga Amerikano, ipinakilala ng mga oportunidad tulad na pampublikong edukasyon at pagbuto para sa mga Pilipino. Ito ay naganap noong panahon ng kolonyalismo ng US sa Pilipinas. Isa sa mga pangunahing reforma na ipinatupad ng mga Amerikano ay ang sistema ng edukasyon. Itinatag nila ang mga paaralan at universidad na nagbibigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makapag-aral. Taft initiated the Philippine Bill of 1902, extending the Bill of Rights to Filipinos. Si Taft ay ang nagsimula ng Philippine Bill of 1902 na nagpalawak ng mga karapatan ng Pilipino sa ilalim ng Bill of Rights. Ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalawak ng mga karapatan at proteksyon ng mga Pilipino sa panahon ng pamamahala ng mga Amerikano. The Jones Law of 1916 provided for Philippine independence and established cameral legislature. Ang Jones Law ng 1916 ay nagbigay ng kalayaan sa Pilipinas at itinatag ang isang kamara. Ito ay isang mahalagang hakbang sa paghanda ng Pilipinas para sa ganap ng kalayaan mula sa pananakop ng US. Ang Jones Law na nakilala rin bilang Philippine Autonomy Act ay ipinasa ng Kongreso ng US noong 1916. Tensions arose between Filipinos and Americans under Governor General Leonard Wood's administration. Nagkaroon ng tensyon sa pamagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano sa ilalim ng pamamahala ni Governor General Leonard Wood. Ito ay naganap noong panahon ng kolonyalismo ng US sa Pilipinas. Si Leonard Wood ay nagsilbi bilang Governor General sa Pilipinas mula 1912 hanggang 1927. Sa kanyang administration, ilumitaw ang ilang mga isyu at tensyon sa pagitan ng mga Pilipino at mga Amerikano. Wood's repeated privilege enjoyed by
by Filipino leaders leading to a ref and resignations. Si Governor General Leonard Wood ay nagpatuloy sa mga pribilehiyo na tinatamasa ng mga leader ng mga Pilipino na nagdulot ng hidwaan at pagbitiw. Ito ay naganap ng panahon ng pamumuno niya bilang Governor General ng Pilipinas. Would govern without cooperation from the legislature and abolish from Board of Control. Ang Gobernador Leonard Wood ay namahala ng walang kooperasyon mula sa legislatura at binasag ang Board of Control sa pamagitan ng Executive Order No. 37. Sa ilalim ng kautosang ito, pinamahalaan niya ang mga isla ng walang kooperasyon mula sa legislatura. Ang mga pagkukulang ng mga Pilipino laban kay Gobernador Wood ay ipinahayag sa isang liham na petisyon isinulat ni Jose Abad Santos at George Bacubo. Ang dokumento ito ay aprobado ng Komisyon sa Kalayaan noong November 17, 1926. Ito ay nagprotesta laban sa pamamahala ni Wood na itinuturing na sumusunod ng mga pag-agaw at di pantay na gawain. Filipinos' independence sentiment grew due to Wood's treatment of Filipino leaders. Ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kalayaan ay lumaki dahil sa pagtrato ni Wood sa mga leader ng Pilipino. Siya ay kilala sa kanyang pagsupil sa mga Pilipinong leader at pagbabawal sa kanilang partisipasyon sa pamahalaan. Sa halip na bigyang halaga ang mga Pilipino at ang kanilang mga karapatan, si Wood ay nagpatupad ng mga patakaran at kautusan na nagdulot ng pagkabahala at pagkamuhi sa mga Pilipino. Political parties united to oppose Wood, and his death in 1927 restored smoother relations. Ang mga pampolitikong partido ay nagkaisa upang tutulan si Wood, at ang kanyang pagkamatay noong 1927 ay nagdulot ng mas magandang ugnayan sa pagitan ng mga partido at ng pamahalaan. Sa panahon ng pamumuno ni Wood, ang mga pampolitikong partido sa Pilipinas ay nagkaisa laban sa kanyang pamamahala. Ito ay dahil sa mga patakaran at kautusan na ipinatupad niya na labag sa interes ng mga partido at ng mga Pilipino. Successive governor generals pursued policy balancing liberalism and conservatism. Ang mga sunod-sunod na Gobernador General ay sumusunod sa isang polisiya na nagbabalanse ng liberalismo at konserbatismo. Sa panahon ng pamamahala ng mga sunod-sunod na Gobernador General, isinagawa nila ang isang polisiya na naglalayong magbalanse ng mga prinsipyo ng liberalismo at konserbatismo. Ang liberalismo ay tumutukoy sa mga prinsipyo ng kalayaan, pantay na karapatan at malawakang pagbabago. Sa kabilang banda, ang konserbatismo ay nagtataglay ng mga prinsipyo ng pag-iingat sa tradisyon, pagpapanatili ng kaayusan at pagiging maingat sa mga pagbabago. Reading number 44 on the early American teachers and education in the Philippines. Ang reading number 44 tungkol sa mga unang Amerikanong guro at edukasyon sa Pilipinas ay isang pag-aaral tungkol sa impluwensya ng mga Amerikanong guro sa sistema ng edukasyon sa Pilipinas noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Ito ay naglalarawan kung paano nagkaroon ng malaking pagbabago at pagpapabuti sa sistema ng edukasyon sa bansa dahil sa mga Amerikanong guro na nagturo sa mga Pilipino ng mga bagong pamaraan at curriculum. A new epoch in Philippines to U.S. relations. During World War II, the Philippines demonstrated loyalty to the United States with 100,000 Filipino soldiers joining the United States Armed Forces in the Far East or USAF.
Noong World War II, pinakita ng Pilipinas ang kanilang katapatan sa Estados Unidos kung saan sumali ang 100,000 Filipino sundalo sa United States Armed Force in the Far East. Ang pagtulong ng mga Pilipino sa mga Amerikano ay isang patunay na matibay na ugnayan at samahan sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na sa panahon ng digmaan. The Japanese bombed various areas of Philippines including Davao, Tuguegarao, Baguio, Iba, Tarlac, and Clark Field, leading to the capture of Manila. Noong World War II, binumba ng mga Hapones ang iba't ibang lugar sa Pilipinas kabilang ang Davao, Tuguegarao, Baguio, Iba, Tarlac, at Clark Field na nagresulta sa pagkakapit ng Manila. Ang mga bombardmentong ito ay bahagi ng pagsalakay ng mga Hapones sa Pilipinas. Bilang bahagi ng kanilang pagsalakay sa Timog Silangang Asya, ang mga pag-atake ng mga Hapones sa mga nasabing lugar ay nagdulot ng pinsala at pagkatakot sa mga residente ng Pilipinas na nagbunga ng pagbagsak ng Manila sa kamay ng mga Hapones. President Manuel Luis Quezon and other officials retreated to Corregidor, where Quezon took his second oath of office as